Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi nakaririnig, ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, disinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila." Sabi ng Panginoon, "Mapalad kayo sapagkat nakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig ng inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa humilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang tanong ang narinig natin mula sa mga alagad ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ang tanong nila, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Talinhaga. Konting backstory muna. No? Balikan muna natin para maunawaan natin kung bakit nagtanong ang mga alagad ni Jesus sa kanya. Konting konteksto. Madalas kasi tuwing nagtuturo si Jesus, talinhaga ang kanyang ginagamit para bigyan ng diin ang aral na nais niyang puntuhin. Talinhaga. Ito yung mga kwento na malapit sa mga tao at may kinalaman sa kanilang ordinaryo at pang-araw-araw na buhay. Kaya na lang noong linggo. Sino nakakaalala? Noong linggo, naalala nyo ba yung talinhagang ginamit ni Jesus? Hello? Naalala mo pa, Nay? Ay, hindi na. Hindi mo na nga alam kung anong ulam kagabi, di ba? No? Minsan ganun, di ba? Dali natin makalimot di ba? Ati Tatimi, naalala mo pa ba? Hindi na. Oo. Kahit na lang noong isang linggo, ginamit ni Jesus ang talinhaga ng damo. Alala nyo na? Yung damo, no? Para pangaralan ang mga tao tungkol sa presensya ng kasamaan. Alala nyo na yon, di ba? Yung may nagtanim
ng damo, no? Sabay tumubo ang trigo at masamang damo. Di ba? Naalala nyo na? O, sa mga nagsimba. Yung hindi naman nagsimba, wala talaga kayo maalala. Huwag nyo nang isipin. No? Hindi nyo maalala talaga. At yun, ganun si Jesus. Lagi siyang gumagamit ng kwento. Kaya nga, ginagaya ko si Jesus eh. Di ba? Pag ako nag-homily, inuunahan ko kayo ng kwento. Siyempre, hindi talinhaga. Iba yung kay Jesus. No? Gumagamit din ako ng kwento para madali nating maunawaan, para makarelate tayo. Lahat ng talinhaga, ginamit ni Jesus para madaling maunawaan ng tao ang kanyang mga pangaral. At hari nawa, huwag nila itong makalimutan. Sino po mga nanay na dito? Taas niyang kamay. Yan. Kapag kayo ba'y nangangaral sa inyong mga anak, gumagamit ba kayo ng kwento? Hello? Hindi. Hello? Sagot naman kayo, ano ba to? Gumagamit, hindi. Si ma'am, gumagamit. Gumamit kayo, no? Ano yon? Di ba yung ginagamit ko? Nung araw, ganito sa amin. No? Nung araw, wala naman kaming cellphone. No? Pero nagkikita-kita kami. Nung araw, wala pa kaming computer. Pero, matsyatsaga kami. Di ba ganon yung kwento nyo noon? Di ba? Oh, kwento yun eh. Di ba? Bakit? Para maunawaan yung gusto ninyong aral na matutunan. Noong mga panahon na yon, marami naman talagang hindi nakikinig sa mga pangaral ni Jesus. Kaya nga, dinadaan na lang niya sa turo. Dinadaan na lang niya sa kwento. Kasi ayaw makinig sa pangaral, hindi nauunawaan, kaya dadaanin sa kwento para hari nawa maunawaan. Sino lang nakakaunawa ng mga pangaral ni Jesus? Yung mga alagad. Bakit? Madalas sila magkwentuhan eh. Magkakasama sila pag kumakain sila, nag-uusap sila. Kapag naglalakad sila, nag-uusap. Kapag naupo, nag-uusap. Walang tigil sa pag-usap. Pero, yung mga taong pinangangaralan ni Jesus, hindi naman lagi kasama niya eh. Kaya, hirap silang unawain si Jesus. Kasi hirap sila sa lengguwahe ni Jesus. Kaya, ginagamit niya ang talinhaga. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi nakaririnig, ni nakauunawa. Sa madaling salita, sarado ang paningin at pandinig ng mga tao, kaya hindi nila maunawaan. Yan ang problema. Sa kabila ng ginagawa ni Jesus na pangangaral, kapag ang tao ay hindi bukas matuto, walang nauunawaan. Tama ba yon? Kapag ang tao hindi bukas matuto, walang mauunawaan. Hindi ba parang ganito rin sa buhay? May mga pangyayari sa atin na hindi natin nauunawaan. Marami ba kayong ganon? Yung tanong, ba't ba nangyari yun? Ba't ba kailangan ganito? Bakit ba ganito? Marami ba kayong bakit? Hindi ba may mga pangyayari sa buhay na hindi natin maunawaan kung bakit tayo naghirap? Bakit naghiwalay o nawalay? Bakit bumagsak? Nasaktan? Bakit iniwan? Ba't nabigo? Bakit nawalan? Ba't nagka-krisis? O bakit nagkasakit? Sa mga panahon na ito, parang ang hirap buksan ang ating mata at tainga sa mga plano at turo ng Diyos. Sa mga panahong ganito, wala tayong makitang dahilan, kundi ang ating pinagdadaanan. Wala tayong naririnig, kundi ang ating sariling mga daing. Marami sa aking buhay, no, ang hindi ko rin naunawaan.
At noon, hirap akong maunawaan kung bakit kami kailangan magtrabaho sa shop. No? Bata pa kami, ba't pa kailangan magtrabaho pag weekend? Ba't hindi na lang maglaro? No? Dami kong tanong, di naunawaan. Ba't ba kailangan mag-aral? Bakit ba kailangan magsara ng aming negosyo? Ba't ba kailangan kaming maghirap? Ba't ako tinawag ng Diyos? Ba't ako nagseminaryo? Ba't ako naging pare? Bakit ako naging kura paroko? At kung ano-ano pang mga bakit. At kung babalikan ko, yung nakaraan, mas nauunawaan ko ngayon kung bakit ito nangyari. Lahat iyon, kahit mahirap at masakit, nakatulong para sa buhay ko ngayon. Lahat yon nakatulong para maunawaan ko ang lahat sa buhay ko ngayon. May mga panahong hindi natin maintindihan bakit ba nangyayari. Ba't ba ako nagkasakit? Ba't ba ako naghihirap? Pero alam nyo, sa totoo lang, alam naman natin madalas yung sagot. Ayaw lang natin tanggapin. Ba't ka naghirap? Ba't hindi? Di ba nung sumweldo ka, inubos mo? Tama. Ba't ka naghirap? Di ba nung kabataan mo, ayaw mo mag-aral? Tama. Ba't naghiwalay? Di ba nung nagsasama kayo, bunganga ka ng bunganga? Madalas kang mag-away. Konting kibot, away. Konting maliit na bagay, ayaw mo palampasin. Gusto mo away. Tapos ngayon nagtataka ka, ba't ka naghiwalay? Ba't ka nagkasakit? Tinatanong mo, nakalimutan mo, araw-araw dilata kinakain mo. Tapos ayaw mo mag-exercise. Nagtatanong ka pa, bakit ka nagkasakit? Tama? Madalas, alam naman natin ang sagot. Ayaw lang natin tanggapin. Pero ganun pa man, kahit yung mga pagkakamali natin, kahit yung mga pagkabagsak natin, kahit yung mga kagagawan natin sa huli, gagawan pa rin ng kwento ng Diyos. Bubuuin pa rin niya. Siya pa rin ang magtatahi ng kwento. Yung ba't ka nagkasakit, kahit ikaw ang may kasalanan, dadaanin pa rin niya sa aral. No? Ano yun? Kasi ang yabang mo noon eh. O ngayon, may sakit ka na, sana matuto kang magpakumbaba. O ba't ka naghihirap ngayon? Kasi noon, no, ang tamad mo. Sana ngayon, magsisipag ka na. Sana ngayon, magtsatsaga ka na. Sana ngayon, konting pera, magtatabi ka. Sa mga panahong hindi natin nauunawaan ang buong kwento, tandaan, sa huli, ang Diyos pa rin ang bubuo ng kwento. At harinawa, sa huli, maunawaan at maintindihan mo. Mga kapatid, hindi lahat ng bagay at pangyayari ay mauunawaan natin. Pero hindi ibig sabihin, wala itong dulot sa atin. Kailangan lang maging bukas. Bukas ang mata para makakita. Bukas ang tainga para makarinig. Dahil sa pagiging bukas, natatanggap ang plano ng Diyos. Amen? Amen.